Gigil na gigil talaga ako sa ginawa sa akin. Di ba? Siguro pag tayo yun manigas ka sa buhay mo. Kaya natin yakapin, patawarin yung tao na naka-offend sa atin. Ikaw lang yung nasasaktan. So today we will begin our new series of sermon for our team this month, The Power of Forgiveness. Yung kapangyarihan ng pagpapatawad. Ito yung ating susubukan namin ni Pastor Arnold itong buwan na ito. Maihayag ang katotohanan behind this theme, The Power of Forgiveness. At bago ako magpatuloy, meron akong nakitang video clip sa YouTube at gusto ko i-share sa inyo. No? So, pwede ba natin i-play yan? This man hugged his brother's killer, an act that sent shockwaves around the globe. Amber Geiger, a police officer, was found guilty of murder for shooting a man in his apartment. But in the middle of the court case, the man's brother did the unthinkable. I can speak for myself. I forgive you, and I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. And what he did next shocked everyone. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. His actions were televised all over the world, and many people were inspired. Just like in the video, no? Yung isang policewoman, napatay niya yung kapatid niya. At then, sa court hearing, napatawad niya yung pumatay sa kanyang kapatid. At hindi lang yon, niyakap niya. No? So today, this morning, ito yung ating umpisahan ng pag-aaral ngayon. The power of forgiveness. Mantanong ko sa inyo, when was the last time you forgive? Kailan ka huling time na nakapagpatawad? Maari ilan sa atin dito ngayong umaga, mayroong dala-dala na galit, puot, mula nung siya'y bata pa, hanggang ngayon dala-dala niya. Dahil hindi niya natutunan yung kapangyarihan magpatawad. At sa timang ito, the power of forgiveness, ito yung ating gustong subukan sa tulong ng ating Panginoon na makawala ka sa matagal ng panahon na dala-dala mo yan sa iyong buhay. Yung hindi patawad yung isang tao sa ginawa niyang anumang bagay na ginawa, either karumal-dumal man yan o anuman yung ginawa sa iyo, sa pamilya niyo. At ngayong buwan na ito, it is my prayer that after this series of sermon, makawala ka na dyan, kagaya ng nasa picture sa ating backdrop. Talagang yung chain was broken. Malaya ka na sa dala-dala mong puot at galit dahil sa ginawa ng tao, ng sino man, either kaibigan mo yan, or kapamilya mo yan, or sino man nakagawa sa iyo yan. Yan ang gusto natin matutunan sa buwan na ito, na makawala ka diyan at matutong magpatawad. Forgiveness is not an optional. Hindi po yung pagpapatawad ay kung gusto mo lang. It is the center of our identity. As a follower of Christ, bilang mananampalataya, ito yung identity natin. Ito yung pagkakilanlan natin bilang mananampalataya. Yung magpatawad, because it was modeled by God Himself. Pinakita mismo ng Diyos
sa atin na hindi man tayo worth it na siya mamatay sa cross, pero ginawa niya yon, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Pinakita niya yon. Anong sabi sa Matthew chapter 6 verse 14? For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Kung tayo raw ay nagpapatawad sa mga kasalanan na ginawa sa atin ng ibang tao, ang ating God the Father, ang ating Diyos ay patatawarin din tayo. But if you do not forgive others, kung hindi tayo matutong magpatawad, makawala doon sa puot at galit, ang sabi ng Matthew 6:14, our Father will not forgive our sins. So ngayong umaga, we will discover the divine model of how God forgives. Dahil ito, first sermon, siguro nagtaka kayo, dahil every first Sunday, si Pastor Arnold ang speaker natin. Pero this time, at saka next month, nagpalit kami ni Pastor Arnold. Dahil next Sunday, ay anniversary ng ating church, daughter church sa Montalban. At ako'y invited na speaker nila. So, nagpalit kami ni Pastor Arnold. Nandun ako next Sunday sa ating daughter church sa Montalban. So, ngayong umaga, no? We will discover the model of how God forgives. Titignan muna natin, ano ba yung modelo na pinakita ng Diyos, na ginawa ng Diyos na ating pwedeng tularan pagdating sa pagpapatawad. Dahil kung hindi natin nakikita ito, hindi natin naunawaan yung mga sunod na series of sermon, hindi natin magagawa. Hindi natin mararanasan yung power of forgiveness. So, merong modelo na ating pag-uusapan ngayong umaga. Number 1, the divine model of God's forgiveness is the unmerited grace. Ano ibig sabihin ng unmerited? Ibig sabihin, undeserved favor granted by God to us. Ito yung pabor na ibinigay ng Diyos sa iyo in spite na hindi ka karapat-dapat. No? It emphasizes that salvation and spiritual blessings are gift. Ito'y regalo from God. Yung pagpapatawad ng Panginoon sa atin, yung pagbigay ng salvation at mga spiritual blessings, hindi tayo deserve na tumanggap. But it is a God's blessings, a gift from God, not earned through human effort or merit. Hindi mo dapat ito matanggap, yung kapatawaran, yung kaligtasan, because you're good, because you're a religious person, active ka sa church, mabait kang tao. Hindi po yun ang dahilan kung bakit tayo pinatawad ng Panginoon. God's forgiveness is freely given and must be received without prerequisite. Di ba? Pag nag-apply ka ngayon sa trabaho, may mga prerequisite. Mamayang after the service, kakausapin ko yung mga GIP natin, yung mga youth natin, na nag-take sila ng program ng Government Internship Program, GIP. Mag-work sila dito sa atin for 1 month, yung mga youth natin. But the city government will pay them. Hindi si pastor, hindi si church. Okay? But there is a prerequisite. Meron silang gagawin. Meron silang kailangan tuparin. Unlike unmerited grace, yung forgiveness na binigay sa atin ng Panginoon, hindi nakabase yan kung sino ka, kung ano yung pagkatao mo. It is given freely and must be received without prerequisite. Sabi sa Romans 8, God demonstrate His own love for us.
in this, while we were still sinner, Christ died for you, for me, and for all of us. Ilan namatay ang Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo? Nung ikaw ay righteous? Ikaw ay walang kasalanan? No. Christ demonstrates His own love for us while we were still sinners. Si Jesus napako sa cross hindi para sa mga reliyoso, hindi para sa mga walang kasalanan, kung hindi para sa ating lahat na makasalanan. Hindi tayo karapat-dapat tumanggap dahil sa ating pagsuway sa Panginoon. Pero ibinigay niya sa atin yung kapatawaran. The unmerited grace, ang tawag doon. Pangalawa, makita natin, God forgive us before we earn it. Bago pa man natin matanggap yun, ibinigay na sa atin ng Panginoon. No? Kung alam niyo yung kwento ng prodigal son, yung isang may mayaman, mayroong 2 anak, sabi ng isang anak, ay time ko na nakunin yung aking mana. No? Hatiin mo na yung kayamanan at ibigay mo na sa akin yung share ko. Diba sa atin, magtatanggap ka lang ng mana pag patay na yung magulang. Ito, buhay pa yung tatay nila. Kinukuha na yung mana. Siguro mabait talaga yung tatay. Ibinigay yung mana sa anak. Winaldas niya yon. Nag-ibang bansa siya, inubos niya lahat. Siguro lahat na bisyo. Mapera siya eh. And one day, ubos na yung kanyang kayamanan at na-realize niya, sabi niya, namasukan siya bilang mag-alaga ng baboy. At sabi niya, gusto niya lang kainin yung pagkain ng baboy. At na-realize niya, yung mga katulong namin sa bahay, ang sarap ng kinakain. Ito ako, nandito ngayon. So anong ginawa niya? He got up and went to his father. Sa Luke 15:20, sabi niya, he got up and went to his father, but while he was still a long way off, malayo pa siya. Siguro natatanaw na siya ng anak ng tatay niya. Natatanaw niya na rin yung kanyang tatay. Pero malayo pa. His father saw him and was filled with compassion for him. Siguro malayo pa, pero siyempre anak niya yon eh. Ito yung anak ko na lumakas. Papalapit siya. Anong ginawa ng tatay? Nagkaramdam siya ng compassion, ng habag sa kanyang anak. Hindi siya nag-antay na lumapit ng kanyang anak. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Wow! Winaldas mo na nga yung pera, yung kayamanan na binigay ko sa'yo. Di ba? Siguro pag tayo yun eh. Manigas ka sa buhay mo. Lumayas ka eh. Winaldas mo. Bahala ka na sa buhay mo. Pero anong makita natin doon sa kwento? Yung tatay nag-antay sa pagbabalik ng kanyang anak. At nung malapit na natatanaw niya na, pinuntahan niya, sinalubong niya at niyakap, hinalikan. Anong pinakita natin doon? Nakita natin yung forgiveness ng kanyang ama. God forgives us before we earn it. Pangalawa, makita natin yung complete restoration. Yung forgiveness na inoffer ng Lord sa atin ay kumpleto yung pagre-restore, pagbabalik loob sa atin. Psalms 101 verse 12, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgression. Gaano kalayo yung east at saka west? Nung isang araw habang ginagawa ko yung sermon, nag-try ako mag-Google search. Gaano kalayo yung distance? And even Google
Hindi niya mabigay sa akin yung accurate. Nalito din siya kagaya ko. Kaya hindi ko maipakita sa inyo kung ilang kilometers or baka mali yung Google search ko. Pero hindi ko nakuha yung accurate answer for my questions. Gaano yung kalayo yung east to west? Ganyan kalayo yung distance. Kung paano inalis ng Diyos ang mga kasalanan natin. Paano niya pinatawad? How can you imagine? Ma-imagine ba natin gaano kalayo? And God forgiveness erases our guilt. Ang pagpapatawad ng Diyos ay pinatawad ka kung hindi kalimutan niya yan. Di ba? Patawarin kita ngayon pero wag mo nang uulitin. Hindi na kita mapapatawad pag ako may nabalitaan pang minaritis mo ako. Pero ang Diyos, hindi ka lang niya pinatawad, kinalimutan niya. Di ba? Anong sabi sa Isaiah chapter 43 verse 25? Gayunman, ako ang Diyos na nagpatawad sa iyong mga kasalanan. Hindi ko na alalahanin pa ang inyong mga kasalanan. No? Hindi ang Diyos makakalimutin. Wala siyang Alzheimer, gagaya ni Pastor, makakalimutin. Pero sinadya niyang kalimutan ang bawat kasalanan natin. At hindi lang niya kalimutan, hindi niya lang tayo patatawarin. Sabi sa 1 John 1:9, if you confess your sins, maaasahan He is faithful and just and to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Para kang naglaba, may mancha ang damit, kinula mo. Minsan nga, naaaninag mo pa yung mancha. Di ba? Pero ang kapatawaran ng Panginoon sa buhay natin, parang walang bakat na kahit kunti sa ating ginawang kasalanan. Wow! Yung guilt feeling, buburahin ng Panginoon. Ganyan siya magpatawad sa atin. Hindi kagaya natin. Hindi natin makakalimutan yung mga nagawa ng kasalanan sa atin ng ibang tao. And letter C, the sacrificial love. Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Sa Panginoon, meron tayong redemption sa pamagitan ng Kanyang banal na dugo. Kung naalala niyo yung Jesus crucifixion, anong sabi niya doon habang siya nakabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, yung mga tao kinukutya siya. Sabi niya sa Luke 23:30, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Diba? Ang hiningi pa rin niya sa God the Father is to forgive the people. Sabi niya, hindi nila alam, hindi nila naunawaan ang kanilang ginagawa. Patawarin niyo sila. So mga kapatid, knowing the divine model, the godly model of how God forgives, alam natin ngayon, narinig natin ngayon, ganon pala, magpatawad ang Panginoon. Kakalimutan niya, hindi niya lang ako patatawarin, kung hindi kakalimutan niya lahat na nagawa ko. Ano ngayon? Alam na natin. We too must also forgive. Kung ikaw pinatawad ng Panginoon sa lahat na ginawa mo noon, ginagawa mo ngayon, at gagawin mo pa sa buhay mo, habang nandito ka sa mundo, nagkakasala tayo. Kasama yun sa pinatawad ng Panginoon.
Hindi na siya muli bababa sa cross para ipako dahil sa mga gagawin nating kasalanan 10 years from now. Sabi niya doon sa cross, it is finished. Tapos na. Binagbayaran niya na. Pero hindi naman ibig sabihin na yun ay lisensya natin para gumawa ng kasalanan. Ang tanong ko, now, knowing that the divine model how God forgives you, ang kailangan natin, we must also forgive. Bakit, Pastor? Number 2 point. Forgiving is mirroring God's heart. Yung pagpapatawad, ito yung pagsasalamin ng puso ng Diyos. Sinasabi mong Kristiyano ka. Ang puso ng Diyos ay magpatawad. Bilang Kristiyano, kailangan tayo matuto magpatawad dahil ito'y sinasalamin. Yung pagpapatawad ay sinasalamin natin ang puso ng Diyos. How can we mirror God's heart in forgiving others? Papaano ba? Papaano ko may papakita yung puso ng Diyos sa aking pagpapatawad sa ibang tao? Number 1, forgive without limits. No? Magpatawad tayo na walang kondisyon, walang limitasyon. Alam niyo yung kwento na parable of the unmerciful servant? Yung isang mayaman, no? Yung kanyang isang tauhan, ang tawag doon sa tauhan, yung servant, other word of servant, alipin. Malaki yung utang sa kanya. Hindi na siya kaya bayaran. Pinatawad niya to. Huwag mo nang bayaran yan. Hindi niya pinakulong. Pinatawad niya. Pero anong ginawa nitong servant na ito? Nakita niya yung kapwa servant niya na may utang sa kanya. Halika nga rito, yari ka ngayon, nagkita tayo. Diba? Ang tagal-tagal mo na ang utang sa akin, hindi mo binabayaran. Mag-usap tayo sa barangay. Diba? Ginawa niya, pinakulong niya yung kapwa niya alipin. Ngayon, yung iba, nalaman ng kanyang boss, ba't mo ginawa yun? Pinatawad nga kita. Ba't hindi mo mapatawad yun? Balik ka sa presinto. Pakukulong kita. Yeah? Forgive without limits. Bear with each other and forgive one another as the Lord forgive you. Habang tayo nandito sa mundo, nagkakasala tayo, pinapatawad tayo ng Panginoon. Pero pag ang kapwa natin nagkasala sa atin, hindi natin makalimutan. Di ba? Ano yung mga ginawa sa iyong kasalanan? Na hanggang ngayon ay dala-dala mo yan. Mula nung ikaw bata pa, siguro ikaw ay verbally abused ng iyong magulang, physically abused, sexually abused, na ito yung mga dahilan na hindi ka nagiging successful sa anuman buhay ka meron ngayon. Dahil dala-dala mo yan sa iyong puso, hindi mo napatawad yung mga tao. Masakit pa nga, minsan mga mahal pa natin sa buhay yung gumawa sa atin. Diba? Merong mga tatay dyan, inaabuso yung kanilang anak. Ito yung anak ngayon, hindi siya nagiging successful sa buhay niya. Bakit? Dala-dala niya sa puso niya yon. Hindi niya napatawad ang kanyang tatay. Ang pagpapatawad, hindi ibig sabihin na kinonsente mo. You compromise. Ay, it's okay kasi tatay ko naman siya. Ginawa niya sa akin ng maliit. No?
Ibig sabihin, yes, sa atin, kasi kung hindi ka marunong magpatawad, ikaw rin ang nagsasuffer. Dala-dala mo yan. Hindi mo na maibabalik yung mga nagdaang panahon sa buhay mo. Maaari yung tatay mo, yung nakagawa sa iyo, nakautang sa iyo na hindi na nagbayad, patay na. Pero hanggang ngayon, yung puso mo nagdudusa. Because you never learn to forgive. You never learn to forgive. At dapat tayo pag nagpatawad, without limits. Pangalawa, makita natin din, release the rights of retaliate. Kailangan natin siya pakawalan na yung karapatan niya na karapatan natin na gumanti. Sabi sa Romans 12:19, do not take revenge, leave room for God's wrath. Ginawan mo ako ng ganito. Naku, may araw din. May araw ka din sa akin. Di ba? Gusto mo talagang gumanti. Pero sabi sa Romans 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Wow. Nung nag-uumpisa pa lang, bago pa lang ang SBCF, merong isang couples dito na galit sa akin. Kung ano-anong masasama, masasakit na salita, nalaman ko. Pinatawad ko sila. At hindi ko nalaman na yung misis pala ay buntis. Nung nalaman ko na ng anak, at habang lumalaki na yung bata, hindi naman kamukha ni pastor. Pero naawa ako sa bata. Why? Yung bata ipinanganak na kailangan ng special attention ng magulang. I never cursed them. Pero I was sad. Dahil sa ginawa nila sa akin, ang Diyos ang gumanti sa akin. One day, na-invite kami, birthday ng bata. Pinuntahan ko yung bata. Pinag-pray ko. Sabi ko, wala akong galit sa kanya. Tawad ko yung magulang niya. Pero yung sabi ng Lord, ako ang maghihiganti. Mas matindi ang Panginoon kung siyang magtatanggol sa atin. Huwag natin hayaan yung batas, ilagay natin sa ating mga kamay. Dapat natin paubaya sa Panginoon. Kagaya sa buhay ni Joseph. Alam niyo yung kwento ng buhay ni Joseph. Late tayo nag-umpisa, late tayo matatapos. Sorry. Pero meron tayong lugaw, sopas. Alumi. Huwag kayong makakuan. Huwag kayong mag-alala. Kung alam niyo yung kwento ng buhay ni Joseph, siya ay binenta ng kanyang mga kapatid. Di bali na sana kung nagbenta sa iyo, kaibigan mo, barkada mo eh. Kapatid mo, pinagbili ka. Di ba? Sa Genesis 50, verse 19-21, but Joseph said to them, maganda ng buhay ni Joseph. Nasa Egypt siya. During the time, nakaranas ng tagutom yung mga Israelites. Ngayon, kailangan nila lumapit kay Joseph. Anong sabi ni Joseph? But Joseph said to them, don't be afraid.
Am I in the Lord, in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done. Siguro yung mga kapatid ni Joseph nanginginig, ano kaya gagawin natin ngayon? Hingi tayo ng tulong sa kanya, pero ginawa natin, pinagbili natin siya. Di ba? Sabi ni Joseph, huwag kayo matakot. Alam ko, intention nyo na saktan ako. Pero God intended it for good to accomplish what is now being done. The saving of many lives. So then, don't be afraid. I will provide for you and your children. And he reassured them and spoke kindly to them. Di ba? Ang buhay ng tao parang gulong yan. Kung ikaw ngayon maganda, nakaangat, ang buhay mo nandun ka sa taas, wag kang maging salbahe dahil darating yung time mo, baka nandun ka sa ilalim. Sana, yung mga tao na ginawa mo ng kasamaan, kagaya ni Joseph, nung nandun na siya sa taas, inalala niya pa rin yung kanyang mga kapatid. Tinulungan niya pa rin. E paano kung yung nakagalit mo, kaaway mo, kapitbahay mo, hindi kagaya ni Joseph? Nung ikaw magandang buhay, naging salbahe ka sa kanila, eh sila ngayon nasa taas, kawawa ka. Kailangan natin, pangatlo, pursue reconciliation. Ipagpatuloy natin yung reconciliation. Sabi sa Romans 12:18-19, hanggat maari makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ano man yung ginawa sa iyo na hindi mo nakakalimutan ngayong araw na ito, wow, salamat sa sermon ni Pastor. Iiwanan ko na ito ngayon. Nadala-dala ko mula nung ako'y maliit pa hanggang ngayon. Minaltrato man ako ng aking magulang, verbally, physically, inabuse ako. Praise God. Pakakawalan ko na ito ngayon. This man hugged his brother's killer, an act that sent shockwaves around the globe. Amber Geiger, What are some practical steps to pursue reconciliation? Ano ba pwede natin gawin, Pastor, para maipagpatuloy yung pagiging maganda yung aking pakikipagtungo sa kapwa? Number 1, I suggest, become humility. Yung matuto tayo magpakumbaba. Maruto tayo magpakumbaba. Kailangan maging humble tayo. Tayo na nga ginawan, magpapakumbaba pa, hayaan mo ang Panginoon. Matuto tayo magpakumbaba. Pangalawa, kailangan natin ipanalangin sila. No? Ipanalangin sila. Huwag sumpain. Huwag mo ipanalangin na kunin na sila ni Lord. Ipanalangin mo sila. Nahipuin ng Lord ang puso nila. Na paghipo ni Lord sa puso mo upang kayo ay magkaroon ng reconciliation. And number 3 that I can suggest is set some boundaries. Minsan, kailangan din natin mag-set ng boundaries. Sometimes we feel we are being used. Di ba? Parang inaabuso na ako ng mga to. Di ba? So, kailangan din tayo mag-set ng boundaries, limitations, para hindi na maulit yung pagginagawa nila sa atin. Ano yung ating mga applications dito? We need to live the divine model of forgiveness bilang mananampalataya. Kung ano yung pinakita ng Diyos na modelo sa pagpapatawad sa atin, ano man yung ginawa nating kasalanan sa Kanya, dapat nating ipamuhay yun. Ipamuhay natin. Matuto tayo magpatawad. Bakit? Number 1, una-una dyan, hindi naman yung gumawa sa iyo ng kasamaan, ng kasalanan ang nagsasuffer, but you yourself.
ikaw mismo, hindi na ikaw makatulog tuwing makikita mo siya. Nanggigigil ka. Sino nahihirapan? Patawarin mo siya. Ano man yung ginawa niya sa'yo. Kung inutangan ka man niya, hindi ka niya binayaran, hayaan mo na yon. Mas marami pang blessing ang ibibigay sa iyo ng Lord doon sa binigay mo, pinautang mo na hindi ka binayaran. Huwag mo na siyang ilagay doon. Alam niyo yung mga sabi kong online lending, huwag mo siyang padadala ng kabaong. Huwag mo siyang susumpain. Ipanalangin mo siya. So what are some practical steps of living the divine model of forgiveness? Paano natin ito ipapamuhay yung mga simple, practical na pamamaraan? Number 1, para ma-overcome mo, ma-experience mo yung power of forgiveness is, number 1, acknowledge the pain and bring it to God. Yes. Masakit. Masakit yung ginawa sa akin. Gigil na gigil talaga ako sa ginawa sa akin. Dahil masakit. Niloko ako. Yan man ay ex mo? Di ba? Hanggang ngayon, dala-dala mo yung pain. Yung mensahe na ito para sa iyo. Bring it to God. Lord, nasaktan ako. Anak mo ako, di ba? Isusurrender ko yung ko na sakit sa iyo. Bring it to God. Psalm 62 verse 8. Trust in Him and at all times. You people, pour out your hearts to Him. For God is our refuge. Siya lang yung ating malalapitan, kanlungan. Ano man yung pain na nararamdaman mo, na hindi ka makapag-move on. Alam mo, mas mahirap yung magpatawad, lalo na kung mahal mo sa buhay, yung gumawa sa'yo. Di ba? Mas mahirap eh. Kasi, hindi mo siya makakalimutan eh. Unlike kung minsan lang kayo nagkakilala, tapos may ginawa sa'yo, inutangan ka, hindi ka na binalikan, madali mo kalimutan yon. Pero yung araw-araw nagkikita kayo, every Sunday nagkikita kayo, or sa daming okasyon nagkikita kayo, ang hirap, di ba? Pero anong sinasabi ng salita ng Panginoon? Acknowledge the pain. Tanggapin mo yon. Na naghiwalay kayo ng ex mo. And bring it to God. Bring it to God. Trust in Him at all times. You people, pour out your hearts to Him. Iiyak mo kay Lord yan, Lord, alam ko meron kang ibibigay sa akin na bago. Di ba? Number 2, choose to always forgive. Yes, mahirap. Mahirap magpatawad, but it is a process and not easy, but you can do it. Mahirap talaga yun. Imaginin mo kung yung magulang mo pa yung gumawa sa'yo, kapatid mo, ang hirap nun. But always choose to forgive. Minsan asawa mo, gumawa sa'yo, patawarin mo. Di ba? Dahil ikaw lang ang nagsasuffer. Ikaw lang yung nasasaktan. Maari sa boyfriend mo, girlfriend mo, sa asawa mo, kaibigan mo na gumawa sa'yo ng hindi maganda, wala na sa kanya yon. Ang sarap ng tulog niya. Di ba? Humihilik pa yung mister mo or misis mo na gumawa ng hindi maganda sa'yo. Pero ikaw hindi ka makatulog, may anxiety ka, nag-iisip ka parati. You overthink. Sino ngayon ang lugi? Di ba? Di ba ikaw? So, anong gagawin mo? Accept the pain and trust it to God and always choose to forgive.
Lord, patatawarin ko siya. Ikaw na pong bahala sa kanya, baguhin mo na yung puso niya. No? Kaya mo yan. Mahirap, pero kaya natin yan. Dahil sabi sa Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Him who give me strength. Hindi mo kaya kung sarili mo, but if through Christ, no? I can do all this through Him who gives me strength. Ang Diyos ang gagawa eh. Hindi naman ikaw. Kung tayo lang, hindi talaga natin kaya yan. But, ang Panginoong kasama natin, kaya natin yan. Number 3, pray for the offender. Yung sila na yung nakasakit, ipapanalangin ko pa, Lord, grabe naman. Diba? Sakit. Ano sabi sa Luke 6:28? Bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Matuto tayo. Huwag tayo gaganti. Bigyan natin parati ng pagkakataon ng Panginoon na siyang kumilos instead na tayo. Ipanalangin natin sila. Ang ganda ng video clip kanina. No? Hindi ko, to be honest, hindi ko alam kung ako yung nandun. Ngayon nga lang eh, mahirap eh. Yung real talk tayo, di ba? Ang hirap. Nakita mo yung pumatay sa kapatid mo? Ako. Kung si Brother Jeep yun, maghahalo ang balat sa tinalupan, di ba, Brother Jeep? Kahit si Pastor, mahirap talaga, to be honest. But by the power of the Holy Spirit, kaya natin. Kaya natin yakapin, patawarin yung tao na naka-offend sa atin. Kagaya nun sa video. Bless those who curse you, pray for those who mistreat you. And number 4, seek for accountability. Lean on community. Ano sabi sa Galatians chapter 6 verse 2? Dito tayo magtatanong. Carry each other's burden, and this way you will fulfill the law of Christ. Eh kung mag-isa ka lang talaga, mahihirapan ka. Di ba? Mahihirapan ka. So napaka-importante na matutunan natin ano yung kapangyarihan magpatawad. Dahil kung hindi tayo marunong magpatawad, tayo rin lang ang nahihirapan. Tayo rin lang ang nagdadala ng galit, sama ng loob. Yung naka-offend sa atin, baka wala na sa kanya yon. Nakalimutan niya na may utang siya sa'yo. Kaya pag nagkita kayo, akala niya wala siyang utang, uutang siya uli sa'yo. Di ba? Wala na sa kanya yun eh. Pero ikaw, dahil hindi mo nakalimutan, galit pa rin nandoon. Mga kapatid, yes, there is power in forgiveness. Kung hindi tayo pinatawad ng Diyos, aywan ko kung magkita-kita tayo dito ngayon. Lahat tayo makasalanan. Diba? Pero bakit tayo nagkasama-sama? Dahil pinatawad tayo ng Panginoon sa ating mga nagawang kasalanan. Bakit tayo hirap magpatawad sa mga tao na nakagawa sa atin ng kasalanan? Sana tignan natin yung modelo na pinakita ng Panginoon. Paano niya tayo pinatawad. At ito yung maging inspirasyon, ito yung maging encouragement for us to forgive others as well. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat. Sa umagang ito natutunan namin, Lord, yes, mabigat, masakit yung mga nagawa sa amin na kasalanan ng aming kapwa. Yung iba pa nga, mahal namin sa buhay, nakagawa sa amin. Pero tulungan niyo po kami, Lord, na isurrender lahat ito sa iyo. Ipagkatiwala namin sa iyo ang mga bagay na ito. At bigyan niyo kami ng freedom, Lord. Give us strength and courage to forgive our offenders.
At sana, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita sa mga susunod pa na linggo, ay talagang totally magkaroon kami ng kalayaan, Panginoon. Matuto kami magpatawad upang yung mga bagay na mga hadlang sa aming buhay ay mawala, Panginoon, dahil ipapaubaya namin sa iyo ang lahat na ito. Purihin ka, Panginoon. We ask this in Jesus' name. Amen.